Magandang umaga po. Ito na naman, isa na naman ang analisay natin. Ang tanong natin dito ay bakit gabi pala namatay si Cabral? Kung gabi siya namatay, sabi ng driver niya, pinuntahan niya mga alas 3 hanggang alas 4, 5, binalikan niya doon sa Cannon Road, hindi niya daw nakita. So ang tanong, ano ang ginawa ni Cabral kung buhay pa pala siya mula sa alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi, kahit doon lang. Ibig sabihin ko ang record nagsabi na patay siya ng 9:50. Ibig sabihin, yun yung pagkahulog niya kasi wala namang nabubuhay pag nahulog sa ganong kataas na bangin. Di ba? Bago natin siguro bago natin tatalakayan yan, nais ko muna siguro kayong i-reviewin. I-review natin mga pangyayari. Ito, nabalita ito noong matapos siya matagpuan na patay at madeklarang patay. Pero, ano yun December 19. Kasi December 18, presumably siya tumalon. So, December 18 ng gabi. At natagpuan ng katawan niya mga alas 12 na. Siguro mga alas 9 na mga alas 9 dumating ang mga rescue and operation. Tapos pag dumating ang alas 9, naakyat ang katawan niya mga alas 12, 5. Tapos nung naalsa ang katawan, nakita natin ang stretcher ay may nakapatong na parang lagayan ng patay. At ang lagayan ng patay, makikita mo ron na kung patay man yun, ay tinatabunan siya ng foil, gold foil. Ngayon, according to expert sa forensic science at sa patay na si Dr. Raquel Fortun, hindi daw dapat yan foil kasi makontaminate ang patay. Hindi mo na makuha yung tamang ebidensya kapag na-autopsy mo kasi foil ang nilagay mo. Dapat body bag. Nevertheless, foil. Nakita natin. Mga alas 12 madaling araw niya sa inalsa. Nakita natin yung foil na walang marka ng dugo. Walang marka ng dugo. So, ibig sabihin, pag walang marka ng dugo, matagal ng patay yun na nakasakay doon. Kasi kung si Cabral ay nahulog at namatay ron, dapat may dugo pa. Yan ang napansin ng karamihan. So ngayon, alas 12 ay hinatid sa Tranquil Funeral Homes. Sa Tranquil Funeral Homes ay inotopsy siya ron despite na ayaw ng pamilya, ayaw ng asawa. At nagawa ang autopsy, ay nakalagay, papakita natin mamaya yung ebidensya kung anong oras siya namatay. Pero wala pang DNA na masama na nagawa. Nagsinungaling naman dito, klaro talaga nagsinungaling. I bet my life on it that John Vic Remulla was lying when he said na mayroon ng DNA test result na nangyari nang magpakita na si Cabral yun. For all you know, paano mangyari yung kagad-agad na DNA test? Na sa panahon na yun, nakikita natin na si mga anak ni Cabral ay wala ron. Asawa niya lang, hindi mo pwede kunin ang DNA test ng isang tao mula sa asawa niya kasi hindi niya kadugo ang asawa niya. Dapat sa anak niya. Walang anak ako nakita ron. At saka yung anak, bakit walang anak? Kung talagang totoo siya yung namatay,
pinakauna pa po na pupunta ay ang anak. Walang sinumang anak ang hindi iiyak sa nanay niya. Ganun lamang po ang pinakamatanda. So, yan ang next foul play. Bakit walang anak doon? At mula lang sa mga anak niya, pwedeng kunin ang sample ng DNA test. So, despite the lack of the children, paano mangyari yung sinasabi ni John B. Cremulya na nagkaroon ng 24 hours ng DNA test? Wala po, hindi pwede mangyari yun. Kaya naman po, pananabo naman, tangka ng pagtabo ng katotohanan na sa paniniwala namin, buhay talaga si Cabral. Marami naniniwala, hindi lang ako. Halos lahat ng fair na mga vloggers at mga tao fair sa Pilipinas ay walang naniniwala na patay si Cabral. Next, pagkatapos doon, ay nabalitaan na lang natin na tinanong yung kanyang driver. Nung gabing yun, ang driver tinanong, iniwan daw niya yung kanyang amo. Ang driver ay si Ricardo Hernandez. Amo niya si Maria Catalina Istoma Cabral. Iniwan lang daw niya. Yan ang tanong ko, sino ba ang driver na mag-iwan sa amo niya? Nasa balag ng alanganin, alam mo kapag bangin, walang driver na papayag yan, ang amo niya, iwanan niya. Kahit sabihin pa niya, umalis ka na. Ang gagawin ng driver yan, kukuha kagad ng pulis. Na kung galit ang ng kanyang amo, kukuha kagad siya ng pulis at babantayan siya doon ng pulis. Tapos, nagkwento pa sila, nung oras ng mga mag-alas 12 ko, no, ay may nadaanan pa sila ng pulis, siguro mga alas 12:30 yun. Nadaanan sila ng pulis daw, pinaalis sila. Ang labo ng kwento, pinaalis sila ng pulis. Bakit sila bumalik? Dapat, iyon na yun ay opportunity sa driver na magsumbong ang driver sa pulis para pilitin ng pulis pa alisin si Cabral. Pero dahil hindi niya ginawa, kasabot ang driver sa paggawa ng drama na patay ng kanyang amo. Next, ang katotohanan na yung kwento niya sa ngayon ipapakita ko, na pinakita ko na pala kanina, yung kwento ng mamang driver na bumalik daw siya pagkatapos niyang iniwan, kumain lang daw siya doon sa malapit sa Ion Hotel. Bakit doon siya pumunta? Of all places. Hindi ba? Logical lang kapag ikaw ang amo mo, ganun, doon ka na sa malapit, nakatingin ka lang. Kunwari, tabi mo sa sakyan, tago mo, tapos andun ka. Yan ang totoong loyal na empleyado. Hindi niya ginawa. Kuno, hindi niya ginawa. Pumunta siya sa Ion Hotel, nilayuan niya. Sino magagawa ng ganun? Anong klase ng driver yon? Driver of long time driver na niya yan. Tapos bumalik daw siya. Nung pagbalik niya, hindi naman siya pumunta, yung driver, hindi siya pumunta sa spot kung saan niya iniwan ang kanyang amo. Bagkus doon siya tumigil sa gasolinahan, sa may tindahan ng mga gasolina. At nakatago. Pero kung titingnan mo sa gasolinahan, pag nakatayo ka, makikita mo mga 50 meters away. Si Cabral, makikita mo nakatayo, nakaupo. Kasi walang mga puno na sa gabal. Walang mga halaman na sa gabal. So ngayon, kung wala ka nakita, bakit? Ang tanong ko, bakit hindi dumirekta si driver doon sa malapit sa kung saan ang kanyang amo ay nagpaiwan? At bakit nagtago sa doon sa likod ng isa pang sasakyan na nakahimpil sa may gasolinahan? Ang linya kasi ng gasolinahan, pag diniretso mo yun yung bangin. So paano mangyari yan? Bakit, ang tanong ko sa iyo, Mr. Ricardo Hernandez, bakit hindi ka dumapit? At bakit doon ka lang nakipagkwentuhan ka sa konsihal ng Tuba, Benguet?
Ang konsehal ng Tuba Benguet ay yung may-ari ng gasolinahan. Kipagkwentuhan ka pa lang doon, hindi mo nilapitan ang iyong amo. Pero nung time na nagpaparada, sabi kasi ng driver, hindi niya na nakita ang kanyang amo nung dumating siya, bumalik siya. Pero nung panahon, may ebidensya tayo, papakita ko sa inyo, na nagpaparada, dumating yung driver, ay nandoon pa kung si Cabral man yun, nandoon pa. At nakaupo sa sahig ng kalsada. Hindi na sa may bangko ng Cannon Road. At nung pagka ganun mangyari, hanggang ngayon hindi niya pinapakita ang mukha ng tao na matay. Isa pa yan. Pagkatapos pinakahuli ko na discovery ay ngayon sa autopsy report ng bangkay na nakuha sa ilalim ng Cannon Road doon sa Buwid River ay may tangkad na 5'2". Pag tinignan mo yung tangkad dito, pag pinagtabi mo, kay mayroon ka akong litrato na hinango ko rin kay Kabayan Online na bagong lipunan ay pinagtabi sa kay litrato na katabi niya si Marcos, si BBM na 5'6" ang height. Kung katabi niya, magkapantay sila, 5'6". Kaya lang nakapatong siya sa kanyang step in o sapatos na may heel na mga 2 inches. Pero ang pagtayo niya ay parang naka-fold yung kanyang siko ng kanyang tuhod niya. So, ibig sabihin, bumaba siya ng mga 1 inch. So, pag tumayo siya, mukhang mas matangkad pa sa kay BBM. Si BBM naman, nakapatong 1 inch na sapatos. So, 5'7" ang height ni BBM doon. So, -2 or -3, 5'4" or 5'5" ang height ni Cabral. Ngayon, bakit 5'2" lamang ang height nung patay? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong ko dito, sa huling tanong ko, ay explore natin, bakit alas 9:50 pala ang sinabi ng doktor na namatay yung babae. Si Cabral Condotin. Kung namatay sa 9:50, anong ginawa niya? Kasi buhay pa siya sa alas 3. Ang tagal-tagal niya. Anong ginawa niya mula alas 3 ng hapon? Nag-aantay ng kamatayan? O ito, pakita natin muna yung kwento. Balikan natin ang kwento. Pero bago ko balik, ibigay ko na sa inyo, ipakita ko na sa inyo ang tinatawag na autopsy report para kay Cabral Cuno. Ayan. Pangalan niyang buo ay Maria Catalina Istamo Cabral. Tapos, edad niya 62. Gender female. Nakatira sa Tatalon, Quezon City. Status married. Body length 159 cm. Kung kwentahin natin sa feet at saka inches, mga 5'2" and a half inches ang height niya. At nakalagay dito na nakita siya sa Cannon Road, Buwid River, Sitio Maramal, Camp 5, Barangay Camp 4, Tuba Benguet. At ang date of death niya is 9:50 p.m. noong December 18, 2025. O yan. So ngayon, hindi ko to alam yung ibang mga nakalagay dyan. Basta ang tanong ko, bakit ganun? Bakit ganun? Ang tagal niya, alas 3. O, tingnan natin ito. I-explore natin itong bagong video, na pinakabagong video. Makita natin, dito natin makikita na bumalik yung driver. Pagkatapos niya umalis, bumalik yung driver. Pagbalik niya, makita mo, pumunta siya sa gasolinahan. At kung diretso mo, andon ang kanyang amo, nakaupo lang. Bakit hindi niya pinuntahan? Yan ang kasunod na tanong. O ito, tingnan natin. Dito natin umpisan. Sa umpisa.
Ayan O ang anong oras sa baba, nakita nyo? 15, 25, and 14 seconds. Ayan. Ito yung gasolinahan. Anong oras? 15, 25, and 24. Okay, diretso. Yan. Dito, ito yung babae, walang sagabal ang site. Nakikita siya. Ibig sabihin, alas 3:25:37 ng segundos ay nandun si Cabral nang habang ang kanyang driver na nandoon. Balikan natin. Balikan natin kasi yung sasakyan na nakaparada doon. Yan. Yan. Yan ang sa likod. Yan ang sasakyan ni Cabral. Ibig sabihin, nandyan pong driver. Okay? Tapos, tidi lang siya dyan sa gasolinahan. Dire-diretso ako. Habang nagdiretso yung driver na may dashcam. Dito na ngayon makita si Cabral. Yan. Si Cabral ba yan? Tanong ko. Parang hindi eh. Tapos, gabi siya namatay. Ano kaya ang klaseng problema nito? So ngayon, ginagawa tayong baboy ng ng ating bansa eh. Yung panibagong dashcam, ito rin yung nakita eh. Bagong dashcam. Tingnan nga natin itong bagong dashcam na ito. Baka maitulong natin sa ating ating pagkwentuhan ngayon. Yan. Tingnan natin kung ano itong bago to. National Bureau of Investigation ng isang dashcam footage na mahalaga sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Sa nasabing video, makikita si Cabral na nakaupo na sa gilid ng bangin sa pagitan ng safety barriers noong December 18. Sinabi ng NBI na posibleng ito na ang huling kuha kay Cabral ng buhay. Wala itong kasama at wala rin ang kaniyang sasakyan sa lugar. Naibahagi umano sa bagong development ang mas Yan. Pagkaparehad din. So mali ang NBI sa pagsabi na itong huli. Kasi alas 9:50 siya natagpuan. Ito, pakita ko sa inyo ulit ang autopsy report. Itong autopsy report ng taong namatay. Hindi ako niwala na si Cabral yun. Ito po yung autopsy report. Ayan 9:50 p.m. December 18, 2025. Okay? In-examine siya sa autopsy 12:10 a.m. Ang height niya 5'2" and a half. Yan, di ba? Okay. So, ayan na po ang atin. Mag-shoutout na lang ako sa inyo. Si Ruana Hatalya. I think sinadya ng driver na makipag-usap para may testigo daw kuno siya. So, Ophelia Taipan, sabi niya, miniluto ng mga takot sa corruption. So, Lalaine Torinaiba, agree, Dr. Toto. Leonarda
Malbaro, kasabwat, driver. Sir, ipakulong din nyo yung hayop na yan. So, Amel Mutalib, Bismillahirrahmanirrahim. O, Attorney Engineer Totskib, best regards from MSU Marawi, Raha Sulaiman Hall, Room 154. Happy New Year to you and to your family. Wala na ang Pinas. Ghost government na, nalaso na ng mga officials na nang sa perang nakaw. Ganon nga, hindi po ako naniniwala na nagpakamatay si Cabral. Sino bang pakamatay na may bilyonis ka? Ewan ko si Amel Mutalib, magpapakamatay ka ba? May bilyon ka? Kahit kasuhan nyo ako, dami ko pambayad abogado. Baka magbago mo kaya, Yasmin, naimbagabigat ka na kayo amin. Ibon Castiba, lukuhan na yata ang nangyari. Talagang lukuhan ang nangyari. Ito na, klarong-klaro na. Kaya nga, ladies and gentlemen, bago po ako magpaalam dito, nais ko kayo warningan. Napipil ko po. Testing the waters itong ginawa kay Cabral. At kung sa tingin nila ay kaya, bago magkaroon ng eleksyon o kung mag-eleksyon man at manalo si Sara, at si expected naman si Sara mananalo ay ang gagawin nila magpapakudita si BBM. Kausapin niya mga sundalo at ikukudita siya. At pag nakudita siya ngayon, i-dissolve niya ngayon ang Senado, dissolve niya ang House, i-dissolve niya lahat ng opisina. So wala ng Vice President at yung nanalo ay hindi na. O Rochester? So yan po ang aking I can feel it. Grabe. Kaya kailangan nananawagan ang walang iba po makakontra nito kundi yung mga sundalo natin na mga retirado. Na may mga kontak kayo, mga junior officers ninyo sa active service. At alam ko maraming mga sumisimpatiya kay Duterte. Si Duterte na lang pag-asa natin dito na makontra yung pagkuditami, yung self-kudita na gagawin nila ni Bongbong Marcos. Kasi bakit nagagawin? Gagawin nila kasi hindi pa pwede maging presidente si Sandro sa edad. Kaya gagawin nila yon. Kaya ako magbantay-bantay kayo, ako nagwa-warning ako sa mag-alerto na kayo. Yung mga sundalo, mag-alerto na kayo. I do believe the soldier will side with the people. Oras na mangyari po yung tinatawag na kuditami. Ikuditahin niya sarili niya. At kung makuditahin yung sarili niya, gagawin lang niya is ipasara niya mga senado, siya na mamumuno. Susundin niya ang gagawin ni tatay niya. Kaya nananawagan ako uli sa mga sundalo, do not let this happen. Kasi ang tinatansya ko dyan, nagtatansya yan. Gagamitan nila ng pera kaya nagnakaw sila ng bilyon-bilyon. Gagamitin sa pagkudita sa sarili yan. At yun din, doon din sila kumuha. Ginamit nila sa pagbibigay sa ICC para masyutan ng warrant of arrest si Digong Duterte. Ganun po nga kinikikita dyan. Kasi walang ibang pwedeng tumalo sa kanila. Si Sara lang. Si Risa wala yan. Itzapuera yan. Anong klase bakit Itzapuera? Walang competency, incompetent. Puro tika-tika yan. Paiyak-iyak lang yan. Tapos magnanakaw pa, mag-insert pa sa flood control project na 3 billion. So Yasmin, Tamasek, taka pwede naman pwede siya magbigti kung talagang gusto niya. Bakit of all places doon siya pupunta magpakamatay? O yun, marami pa tayong diskubrihan. Gumagawa po ako para akong gumagawa sa parang ang academy ko ay sa ano ba yung academy sa England? Ng mga detective. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. So, ang ginagawa natin parang pang Sherlock Holmes.
fictional character, si Dr. John Watson. Oh. Ako si Dr. Toto Kausing, Dr. Toto Tirador. Ito ngayon ang ano, nakikita ko na po. Nakikita ko na ang kaya na maghanda lang tayo para hindi matuloy ito. Okay? Hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga po sa lahat. Dahil bagibigat. Maya paabak. Magandang umaga. Maayong aga. Maayong buntag. Marayaw may naat. Ay, sorry. Masanto siya kabuwasan sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan. Diyan kami nanggaling sa bayan ng Bayambang. Okay? So magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga mayad-ayad nga aga, sa Rumaan naman tayo abangan niyo po yung third episode ko po ng expose ko. Yung Netflix expose ko ng isang customs collector na yumaman na kapatid ni Aurora Sevilla na isang beauty queen. Nang dahil sa beauty queen, ginamit niyang ganda niya para ma-appoint ang kapatid niya. Kaya makikita natin dito na pagnanakaw ng kapatid niya sa pamamagitan ng tinatawag na smuggling. So si Berlin Valagtas, ang daming mong alam ay, hindi po daming alam. Iyan po nag-alarma ako, analysis ko po yan. Roadster, booking sila, pansuhol nila, pang taxpayers money. Yung nga, gagamitin nila pang pera na yan. Okay? Magandang umaga po.